Sabi po dito, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. Ayan, purihin po, Panginoon, sa inyong salita. May we be reminded kung paano si David. Yung buhay ni David, napakahirap actually. Kasi, burin nyo, ilang taon siyang pinarsecute ni Saul. So, amidst that, nung nasa yung down times and the good times, ang ginagawa niya lagi to respond in God's grace with thanksgiving. Papuri lagi sa kanya. Yun yung isa sa mga notable characteristics ni David. Mapa-masama yung panahon or mapa-mabuti. Lagi siya nag-respond kay God ng may pagpapasalamat, pagpapuri. Yun po. Yun po, purihin natin Panginoon and yung ugali natin na mag-respond kay Lord na may papuri sa kanya. May we be reminded of this. Di ba, purihin natin Panginoon.
Tunay nga, Panginoon, na karapat dapat kang purihin at itaas. Minsan pa gusto kong i-share tong word na to. Sabi sa Lamentations 3 verse 22 and 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lord, tunay nga, Panginoon, mula nung nasa Bible pa hanggang ngayon, Panginoon, hindi ka nagbago. Sa aming buhay, sa lahat ng pagkakataon, gusto namin itaas, Panginoon, and take this opportunity upang papurihan ang iyong pangalan, hindi nagbabago ang Diyos. Kapatid, ranas mo yan sa araw-araw. Tingnan mo kung nasan ka na ngayon, kung saan ka dinala ng Panginoon. Through highs and lows, God is with you. And nararamdaman mo yung grace at pag-ibig niya. So, let's worship the Lord yan. Purihin natin ang Panginoon sa bagong awitin na ito. Sige po. We worship you, Jesus.
So
Creation belongs to our God. Blessing and honor, blessing and honor, blessing and honor, blessing and honor. Lord, you give the best honor, the best praise. Praise the Lord Jesus. Tunay nga, Panginoon, ang tanging mabibigyan ng namin sa mga Panginoon. Papuri, 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 Panginoon. You deserve all the worship. You deserve all the praises, Panginoon. Blessing, honor be in your name, Panginoon. And may we, Lord God, may we remain, staying in your house forever, in your presence, in doing your will, Panginoon, and having this constant relationship with you, Panginoon. For without you, Lord God, wala kami, Panginoon. For without you, Lord God, there's no life, there's no hope, there's no forgiveness, there's no grace, Lord God. Only through you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. We worship you in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, good morning po! Good morning! Napakasarap mag-praise talaga pag alam mong grabe yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Diba yung sakripisyo na ginawa niya para sa atin. So, worth it talaga yung pag-praise natin, yung pag-ising natin dito sa umaga, yung pagpunta natin dito, lahat yun, provision niya. Kasi gusto kanyang makita na nagpupuri sa kanya. Amen. So, tayo, maaari po tayo tumayo para magbigay dalang po sa salita ng Panginoon. Okay po, babasahin ko ngayon from Colossians 2, verses 6 to 7. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Pagpurihin po ang Panginoon ng kanyang salita. Amen. Blessed Sunday po. Pwede ba natin bigyan ng mga kasabalat? Ang church po ay nagdiriwang na 3 years. Yan. Okay. 3 years na po ang Blessed Christian Church. Okay. May kasabihan ng mga Pilipino. Ang sabi ng mga Pilipino, David. Sabi ng mga Pilipino, habang may buhay, may pagsubok. Minsan, may mga pagsubok ang mga tao habang nabubuhay. Minsan, nadadapa ka. Diba? Kaya, habang may buhay, may pagbangon. Sabi mo, pagbangon. May pagbangon. Alam nyo, yung church ay 3 years. 3 years na. Binasa ko yung ministry ng ating Panginoon. Noong first year ng ministry ng Panginoon, masaya. Ang mga tao, nagpupuntahan, nagpapakain si Lord. Sikat na sikat si Lord. Nagpapagaling si Lord. Sikat na sikat si Lord. Ang mga alagad, masayang-masaya sila. Proud sila, nakasama nila si Lord Jesus Christ. Pagdating ng second year, ganun din. Masayang-masaya ang mga tao. Kumalat ang mabuting balita. Pero pagdating ng 3 years, ano nangyari? Pagdating ng 3 years, kalaban na nila si Lord. Pine-persecute na nila si Lord. Nire-reject na nila si Lord. Hindi na nakikita yung magandang ginawa ni Lord. Lahat ng butas, lahat ng pagtutya, nararanasan ng Panginoon. Na-imagine nyo ba? Lahat ng ginagawa ng Panginoon, pangit sa kanila.
3 years lang, church. Sana, makita natin yung ginagawa ni Lord. Even the religious leader, galit na galit kay Lord Jesus Christ. Kahit kayong mga tao na nakakasama niya, galit na galit sa ating Panginoong Jesus. At minsan, pinapili kung sino ang pipiliin nila. Mas pinili nila si Barnabas kaysa kay Lord. 3 years in the ministry, binigay ni Lord ang buhay niya. Pero ano nangyari? Ni-reject? Betrayal? Ano pa? Isipin nyo na yung pinakamasakit na ginawa nila kay Lord hanggang sa ipago nila si Lord. Yung mga sumisigaw ng Hosanna, Hosanna, sila rin ang sumigaw na crucify. Nakita nyo? 3 years lang, church. Sana maisip natin yung ginawa ni Lord. Hindi yung pagtuligsa. Ano pa makikita natin? Sa 3 years na ginawa ng Panginoon sa church, siya lang ang dapat na tumanggap ng papuri. Palakpakan natin sila. Okay. Masaya ba kayo sa 3 years? Amen. Ayan. Yung ating topic for the year is about growing deeper, growing stronger, and reaching higher. Hindi mangyayari yan. Sabi ni Lord, kung wala si Lord sa buhay ko. At sinabi ni Lord, nung paakyat na siya, sabi niya, in this world, you will experience persecution. Sabi ng Panginoon, but rejoice. Sabi mo, rejoice. Rejoice because you are participating in the suffering of Christ. But in the future, i-reveal niya yung overjoy. Gusto ba natin yun? Palakpakan muli natin siya. Okay. Yan po yung ating theme for this month. Sabi niya, growing stronger, growing deeper, and reaching higher. Ang isang puno, itentest talaga siya. Pag may dumating na bagyo, itutumba siya. Lahat ng gagawin ng bagyo, gusto niyang itumba. Itutumba talaga siya. Pero kung meron siyang growing deeper, hindi siya babaksak. Pag dumating ang tagtuyot, ang puno na nakatanim sa tabi ng batisan, yung source ay kay God. Kahit na magtagtuyot, hindi siya mamamatay. Sabi ng awit, growing deeper, yung source is God, not tao, hindi tao. Ang source ay si God. At growing higher, patuloy siyang mamumungat at patuloy siyang nanawag yung kanyang mga dami. Yan yung ating theme for this year. Sabihin natin, growing stronger, growing deeper, and reaching higher. Hindi mangyayari